Silipin naman natin. Alamin naman natin ang mga latest sa kaganapan ngayong araw sa pagsabak ng Pilipinas sa kasalukuyang ginaganap na 2025 World Games at Chengdu, China. Para sa detalye, narito ang ulat ni teammate Paolo Salamatin live. Yes, Meg, medyo nagkakaroon na nga ng liwanag dito sa Chengdu, China, no, ang ating mga Philippine delegation dahil nakuha natin kagabi ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas para sa World Games. No? Meron tayong silver medal at courtesy yan via Kyla Napoles ng Jiu-Jitsu. Patuloy pa rin ang pakikipagbakbakan ng mga Pinoy athletes sa kasalukuyang ginaganap na 2025 World Games sa Chengdu, China. Sa pinakalites na tala natin, nasungkit ni Kyla Napoles ng Jiu-Jitsu ang kauna-unahang silver medal ng bansa sa World Games matapos umabot sa final match kahapon. Ngunit nabigong makuha ang gintong medalya via advantage kontra kay Yeonju Im ng South Korea sa Women's Jiu-Jitsu 52 kg Newaza class. Yung finals match ko po, sobrang sayang. Nung una lang mga hubay 2 points. And then, natalo ko by advantage sa dulo. Kasi hindi ko natuloy yung sweep sa last second. Maganda rin ang naging performance sa Filipina Q artist Cheska Centeno sa kanyang unang laro sa Women's Pool Preliminary Round matapos talunin si Savannah Easton ng USA 7-2. Susunod niyang mga katapat ang kinaabangang rematch kontra Han Yu ng China ngayong araw. Pasok na rin sa semifinals ang dalawang Wushu Sanda athletes ng bansa na sina Quezan Faith Collado at Carlos Bailon Jr. matapos ang magandang performance sa kanilang mga bouts kahapon. Kasi nakalaban ko na po siya sa World Cup po, kaya alam ko na po yung laro niya, estilo ng laro niya po. Kaya ayun, medyo kumpiyansa na din po ako na kayang-kaya ko po yung kalaban ko. Medyo hindi pa po nagsisink in sa akin na ganun po yung performance ko, pero thankful pa din ako na binigay ito na opportunity sa akin ni Lord. Sa kabilang banda, hindi naman pinalad na umabot sa semifinals ang isa pang jiu-jitsu bet ng bansa na si Annie Ramirez matapos matalo kay Mongol Jin Ganbatar ng Mongolia via advantage at Canadian opponent via 0-2. Ganun talaga kasi sa laban, hindi naman laging nagiging sa'yo, nagiging pabor sa'yo yung sitwasyon. Pero, ayun, may open weight pa naman kami sa 12. So, hopefully, kahit na medyo suntok sa buwan doon na maka-place, tatry ko pa rin na, si Kyla for finals na si Kai. So, at least, nabawi ako ni Kai for, so, ayun. Susubukan namang makabawi ni 3-time world champion Rubilin Amit matapos ang kanyang opening match loss 4-7 kontra kay Pia Filler ng Germany sa women's pool event. Pero hindi pa tapos ang laban dahil kinakailangan niyang talunin ngayong araw ang hometown bet na si Xia Liu upang umusad sa kanyang dibisyon. Maliban pa rito, nagtapos naman sa ika-4 na pwesto ang nag-iisang Asian participant na nakapasok sa championship round na si Rafael Trinidad sa finals ng men's cable wakeboard event matapos makapagtala ng 56.60 points. Ilang puntos lang ang lamang mula sa third placer na may 65 points. Yeah, I mean, all I can say, grabe yung level ng riding ngayon dito. Like, all the boys, I'm really good friends with them naman lahat. And then, they all put it out there, so I knew na I had to like bring it out there. Kumbaga, lalaban talaga. And all I can do right now is just reflect, see what I did wrong, and then get back to training and be ready for the next one. Tuluyan na rin nagtapos ang kampanya ng National Dragon Boat Team na pumang-apat sa pwesto sa 8-seater 200-meter at 20-seater 500 meters sa semifinals, ikasyam sa Open 8-seater 2,000-meter at ikasampung pwesto sa kanilang huling karera. So mga wala na tayong competition, I can see that talagang ginawa nila lahat yung laban nila, binigay nila lahat. In fact, for sa Muay Thai, for example, si Rujma talagang, although her nose was broken, talagang gusto pa niya ituloy yung laban, pero the doctor decided to stop the fight. At saka sa iba naman, they tried their best, we know it, yung Dragon boat natin. At saka sa floorball din, pinakita din ng galing against the number 1 kahit pa paano ay pinakita natin na lumaban tayo. So we are very proud of them too. At saka sa incoming
bouts natin and games. Marami pa tayong aabangan. We are just starting to warm up. Sa ngayon, medyo magaan ang schedule ng Pilipinas ngayong araw dahil mayroon tayong laban ng mga QRTs natin na sina Cheska Centeno na may laban ngayong 9 a.m. Kasunod nito ang magkasabay na laban nila Rubelin Amit at Jeffrey De Luna mamayang alas 3:30 ng hapon. Kasunod naman nito, mamayang gabi naman, magaganap ang semifinals match ng mga Wushu Sanda athletes natin na sina Carlos Bailon at Crizan Faith Collado. At ngayon naman, sa ngayon, nandito yung mga dumating na rin kagabi, yung mga combat athletes natin na sina Hergy Bacyadan at Aislinn Yap. At yan na muna mga latest dito sa Chengdu, China. Meg, Sheila. Paolo, tanong ko lang, sa kasalukuyan, ano na yung medal tally ng Team Philippines dyan sa ginaganap na 2025 World Games? Meg, sa ngayon, no, may isa na tayong sure na silver medal, no. Yan yung nakuha ni Kyla Napoles kagabi. At unfortunately, nabigo tayong makuha yung gold medal sa finals match niya kagabi kontra dun sa South Korean via advantage. Pero kaya sana yun. Kaya nga yung sabi ni Kyla Napoles dun sa ating video kanina, nasasayangan siya dahil via advantage lang yung kanyang pagkatalo. Ano po ba yung mga events na aabangan pa natin, Paolo? Sa ngayon, Sheila, meron tayong inaabangang semifinals mamayang gabi ng mga Wushu Sanda athletes natin. Sa ngayon kasi sila yung mga running for silver medal match mamaya or bronze medal match, no? Dun sa kanilang semifinals. Kung sakaling maipanalo nila ito, posibleng magkaroon tayo ng sure na bronze medal mamaya. Last sa end ko, Paolo, I believe meron tayo na injured na athlete dyan. If I'm not mistaken, is it Rudsma Abubakar? May update ka na ba sa kanya? Sorry Meg, medyo hindi kita narinig. I believe na meron tayong injured athlete ngayon dyan sa World Games. If I'm not mistaken, Meron it's tayong injured athletes, no? Athlete lang, isa lang siya. Muay Thai, no? Sa Muay Thai, si Rudsma Abubakar, no? Dapat magkakaroon siya ng lalaban pa siya may isa pa siyang laban. Pero hindi na niya ito pinagpatuloy dahil ito'y sinabi ng mga doktor na hindi na siya pwedeng magpatuloy dahil nga dun sa injury niya sa ilong, no, na medyo nabaliko, nakita natin. Pinauwi agad siya nung araw na yon sa Pilipinas para pagamot dito sa Pilipinas. Okay, but marami pa rin tayong aabangan na events at syempre we wish all our athletes good luck at sa kanilang mga sport or team events. At maraming salamat sa iyo, Paolo Salamatin, live from Chengdu, China.